Good day everyone, I'm Teacher Teens and welcome to my YouTube channel. Sa video na to ating pag-aaralan ang geometric series. Ating munang pag-aaralan ang geometric series for finite terms na kung saan ang common ratio ay 1. At ang formula na gagamitin natin ay S sub n equals a sub 1 times n. Uulitin ko, kapag ang common ratio ng geometric sequence ay 1, ito lang yung formula na gagamitin natin. S sub n is equal to a sub 1 times n. Sa example number 1, what is the sum of the first 25 terms of the geometric sequence 3, 3, 3, 3, and so on? Para sa solution natin, una, hahanapin natin or kukunin natin yung value ni a sub 1, yun yung first term na 3. Ito yung first term, 3. Susunod yung value ni n, at ang value ni n dito sa example number 1 ay 25 kasi pinapahanap sa atin yung sum of the first 25 terms. Ang common ratio ay r equals a sub 2 divided by a sub 1 equals, ang a sub 2 natin ay 3 at ang a sub 1 natin ay 3. Pagkatapos ay i-divide lang natin, 3 divided by 3 is equal to 1. So, ang common ratio ng example number 1 ay 1. Ibig sabihin, ang gagamitin nating formula ay S sub n equals a sub 1 times n. So, dito, papalitan lang natin yung value ng n ng 25. At yung a sub 1, papalitan natin ng 3. Pagkatapos ay isi-simplify natin. So, mag-substitute muna tayo. Yan. So, yung S sub n magiging S sub 25. Yung 25 dito natin kinuha yun. And then equals, a sub 1 is 3. At yung n ay 25. Susunod ay isi-simplify natin itong side ng equation na to. So, 3 times 25 equals 75. So, the sum of the first 25 terms of the geometric sequence 3, 3, 3, and so on is 75. Para sa example number 2, what is the sum of the first 30 terms of the geometric sequence negative 5, negative 5, negative 5, negative 5, and so on? Una ay kukunin natin ang value ng a sub 1. Yun yung unang term na negative 5. Ito yung first term, negative 5. Susunod ay yung value ni n. So, ang value ni n ay 30. So, dito kinuha yon yung 30 terms. First 30 terms. So, ang value ni n ay 30. And then, susunod na gagawin natin ay i-solve natin ang common ratio. So, r equals a sub 2 divided by a sub 1 equals, ang second term natin ay negative 5 at ang first term natin ay negative 5. So, negative 5 divided by negative 5 equals 1. Ang common ratio ng given geometric sequence sa example number 1 ay 1. Kaya ang formula na gagamitin natin ay S sub n equals a sub 1 times n. Papalitan natin ang n ng 30 at yung a sub 1 ay negative 5. So, substitution muna tayo. S sub 30, yung S sub n, magiging S sub 30. So, yung n, papalitan natin ng 30 equals a sub 1. Ang a sub 1 natin, papalitan natin ng negative 5. At yung n dito ay papalitan natin ng 30. Susunod ay isi-simplify natin ang side ng equation na to. Negative 5 times 30 equals negative 150. So, the sum of the first 30 terms of the given geometric sequence in example number 2 is negative 150.
Para sa example number 3, what is the sum of the first 51 terms of the geometric sequence 2/3, 2/3, 2/3, and so on? Una, kukunin natin yung value ni a sub 1. At ang a sub 1 natin ay 2/3. Yun yung first term, 2/3. And then, ang value ni n ay 51. Ito yon, 51 terms. And then, susunod ay kukunin natin ang value ng r, that is the common ratio. A sub 2 ay 2/3 at ang a sub 1 ay 2/3. So, 2/3 divided by 2/3 equals 1. Kapag yung numerator ay kamukha ng denominator, ang sagot lang ay 1. So, 1 ang common ratio natin dito. Kaya ang gagamitin nating formula, S sub n equals a sub 1 times n. Substitution ang susunod na step. So, yung S sub n magiging S sub 51. Yung n, papalitan natin ng 51 equals. Ang a sub 1 natin ay 2/3. Papalitan lang natin at yung n dito ay papalitan natin ng 51. Susunod ay isi-simplify natin. Kukunin natin ang product ng 2/3 and 51. So, dito, i-multiply natin yung 2 by 51. So, ang sagot ay 102. Pagkatapos, yung denominator ng 51 dito ay 1. So, i-multiply lang natin siya ng 3. 3 times 1 is 3. Pagkatapos nun ay isi-simplify natin ang 102 over 3. So, 102 divided by 3 is equal to 34. So, the sum of the first 51 terms of the geometric sequence 2/3, 2/3, 2/3, and so on is 34. Susunod na pag-aaralan natin ay ang geometric series for finite terms wherein the common ratio is -1. Yung kanina, ang common ratio ay 1. So, ngayon naman, ang common ratio ay -1. Ang gagamitin nating formula, S sub n equals 0 kapag ang value ni n ay even number. So, S sub n equals 0 ang gagamitin nating formula kapag ang value ni n ay even number. At ang S sub n equals a sub 1, ang gagamitin nating formula kapag ang value ni n ay odd number. So, ang formula na gagamitin natin ay S sub n equals a sub 1 kapag ang n ay odd number. Para sa example number 4, what is the sum of the first 54 terms of the geometric sequence 4, -4, 4, -4, and so on? Para sa solution, una, kukunin natin ang value ni r or isosolve natin ang common ratio. At ang formula ng common ratio ay a sub 2 divided by a sub 1. So, ang a sub 2 natin, yung second term ay -4. And yung a sub 1 natin ay +4. Yun yung first term. So, -4 divided by 4 is equal to -1. Ang common ratio ng example number 4 or yung geometric sequence na nasa example number 4 ay -1. And then, yung value ni n ay 54. So, dito, kapag ang common ratio ay -1, kailangan nating malaman na yung value ni n kung even ba siya or odd. So, dito, sa example number 4, ang n ay 54. So, yun ay even number. Kapag even ang value ni n, ang gagamitin lang natin na formula ay S sub n equals 0. So, sa formula na to, papalitan lang natin yung value ni n ng 54. Kaya, ang sum ay 0. So, S sub 54 is equal to 0. The sum of the first 54 terms of the geometric sequence 4, -4, 4, -4 is 0. Para sa example number 5, what is the sum of the first 43 terms of the geometric sequence 7,
negative 7, 7, negative 7. Para sa solution, solve muna natin yung common ratio. Ang common ratio dito, a sub 2 divided by a sub 1. Ang a sub 2 natin, yung second term ay negative 7. Pagkatapos yung a sub 1 natin ay 7. Yun yung first term. Pagkatapos nun ay i-divide lang natin. So, negative 7 divided by 7 equals negative 1. Ang common ratio ng sequence na ito ay negative 1 at yung value ni n ay 43. So, kailangan nating malaman kung yung 43 ba ay even or odd number. So, ang 43 ay odd number. So, ang gagamitin nating formula kapag ang n ay odd number ay S sub n equals a sub 1. So, papalitan lang natin ang n ng 43 at yung a sub 1 papalitan natin ng 7. Yan. So, S sub 43 equals 7. So, the sum of the first 43 terms of the geometric sequence 7, negative 7, 7, negative 7, and so on is 7. Para sa example number 6, what is the sum of the first 85 terms of the geometric sequence negative 2, 2, negative 2, 2, and so on? Una, isosolve natin yung common ratio. At ang common ratio sa example number 6 ay 2, yun ang second term, divided by negative 2, yung first term. So, 2 divided by negative 2 equals negative 1. Ang common ratio ng geometric sequence sa example number 6 ay negative 1. At ang value ni n ay 85. So, again, kapag ang common ratio ay negative 1, kailangan nating malaman na yung value ba ni n ay even or odd number. So, yung 85 ay odd number, kaya ang formula na gagamitin natin ay S sub n equals a sub 1. Papalitan natin yan yung value ni n ng 85 at yung a sub 1 papalitan natin ng negative 2. So, ang sagot natin sa example number 6 ay negative 2. The sum of the first 85 terms of the geometric sequence negative 2, 2, negative 2, 2, and so on is negative 2. Para sa example number 7, what is the sum of the first 56 terms of the geometric sequence 1/4, negative 1/4, 1/4, negative 1/4, and so on? Una, sasolve natin ang common ratio. R equals negative 1/4. Yun yung second term, negative 1/4 divided by 1/4. Yun yung first term. So, negative 1/4 divided by 1/4 equals negative 1. Ang common ratio sa example number 7 ay negative 1. And yung value ni n ay 56. So, yung 56 ay even number. So, ibig sabihin, ang formula na gagamitin natin sa example number 7 ay S sub n equals 0. Papalitan natin yung n ng 56, kaya ang magiging final answer natin sa example number 7 ay 0. So, the sum of the first 56 terms of the geometric sequence 1/4, negative 1/4, 1/4, negative 1/4, and so on is 0. Ngayon naman ay ating i-discuss ang geometric series for finite terms wherein r is not equal to 1. At ang formula na gagamitin natin ay S sub n equals a sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over 1 minus r. Para sa example number 8, what is the sum of the first 5 terms of 4, 12, 36, 108, and so on? Ang given sequence sa example number 8 ay geometric sequence. Una, hahanapin ang value ni n. Ang value ni n ay 5 kasi pinapahanap sa atin yung sum ng first 5 terms. So, n ay 5. Susunod,
A sub 1 is 4. At ang A sub 2 ay 12. Ang first term ay 4 at ang second term ay 12. At ang common ratio ng given geometric sequence ay 12 divided by 4. Yung A sub 2 ay 12, A sub 1 ay 4. Kaya 12 divided by 4 equals 3. So, ang common ratio natin sa example number 8 ay 3. Ang gagamitin nating formula ay S sub n equals A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over 1 minus r. Papalitan natin yung n ng 5. Yan, magiging 5 din yung n dito. Susunod, yung A sub 1 ay mapapalitan ng 4. Yung r ay mapapalitan ng 3. Kaya ang equation ay magiging S sub 5, yung S sub n magiging S sub 5, yung n papalitan ng 5, equals A sub 1 ay 4 times the quantity of 1, kopyahin lang natin, minus, yung r natin ay 3, kaya yung r dito ay mapapalitan ng 3. And then, ang n natin ay 5. All over 1 minus, ang r natin ay 3. Susunod ay, isi-simplify natin to. Kukunin natin ang value ni 3 raised to 5. At yun ay 243. So, yung equation na S sub 5 equals ito, isi-simplify natin. So, meron tayong 4 times the quantity of 1 minus 243. Ang 243 na to, yun yung value ni 3 raised to 5. And then, all over negative 2. Saan nakuha yung negative 2? Yun yung 1 minus 3, negative 2. Susunod ay, kukunin natin ang value ni 1 minus 243. At yun yung negative 242. 1 minus 243 is negative 242. Susunod ay, imumultiply natin yung 4 by negative 242. So, ang sagot ay negative 968. Kakapi lang natin yung denominator. Susunod ay, i-divide natin yung negative 968 by negative 2. Kaya, ang sagot ay 484. So, the sum of the first 5 terms of the sequence 4, 12, 36, 108 is 484. So, example number 9. What is the sum of the first 6 terms of 3, negative 6, 12, negative 24, and so on? Ang value ni n ay 6. Kasi pinapahanap sa atin yung sum ng first 6 terms. So, ito yung value ni n. Susunod, yung A sub 1 natin ay 3. Ang first term ay 3. A sub 2 is negative 6. Yun yung second term. So, isusolve na natin yan yung value ni r. So, common ratio or r equals, ang A sub 2 natin ay negative 6, divided by A sub 1 ay 3. Negative 6 divided by 3 equals negative 2. Ang common ratio sa example number 9 ay negative 2. At ang gagamitin nating formula ay S sub n equals A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over 1 minus r. So, yung S sub n, magsasubstitute na tayo. Yung S sub n ay magiging S sub 6. Yung n, papalitan natin ng 6. Equals, ang A sub 1 natin ay 3. Yan, papalitan lang natin. And then, open parenthesis, and then 1 minus, ang common ratio natin ay negative 2. Kaya, meron tayo dito, negative 2 raised to 6. Divided by 1 minus, ito yung 1 minus, and then yung r natin ay negative 2. Susunod ay isi-simplify natin to. Kukunin natin yung value ng negative 2 raised to 6. And ito din, isi-simplify natin yung denominator. Kaya meron tayong 3
times the quantity of 1 minus 64 all over 1 plus 2. So, yung negative 2 raised to 6 ay 64. And yung 1 minus negative 2 ay 1 plus 2. Susunod ay isi-simplify natin to. So, 1 plus 2 equals 3. At yung 1 minus 64 ay negative 63. And yung 3 dito ay pwede na nating i-cancel. So, 3 divided by 3 is equal to 1 and then multiply it by negative 63. So, the answer is negative 63. The sum of the first 6 terms of the sequence 3, negative 6, 12, negative 24, and so on is negative 63. Para sa example number 10, what is the sum of the first 6 terms of 6, 18, 54, 162, and so on? Ang value ni n ay 6. Ito yung value ni n, 6. Susunod, yung first term ay 6. Ang second term ay 18. Ang common ratio, R equals A sub 2 divided by A sub 1. Ang A sub 2 natin ay 18. Papalitan lang natin. Tapos yung A sub 1 natin ay 6. Pagkatapos ay i-divide natin, 18 divided by 6 is equal to 3. Ang common ratio natin sa example number 10 ay 3. So, same pa rin ang gagamitin nating formula. S sub n equals A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over 1 minus r. So, yung S sub n dito ay magiging S sub 6. Kasi yung value ni n ay 6. Equals, ang A sub 1 natin ay 6. Kaya meron tayong 6 doon. Open parenthesis or times the quantity of 1 minus ang r natin ay 3. And then raised to 6. Ito yung value ni n, 6. All over 1 minus 3. Ang 3 dito ay yung value ni r. Susunod ay isi-simplify natin. Ang value ng 3 raised to 6 ay 729. Pagkatapos yung 1 minus 3 equals negative 2. Susunod ay isi-simplify natin yung 1 minus 729. So, yung 1 minus 729 ay negative 728. Susunod ay i-multiply natin yung 6 at saka yung negative 729. Kaya 6 times negative 729 is equal to negative 4,368. Kakopyahin lang natin yung denominator na negative 2. And last na gagawin natin ay i-divide natin yung negative 4,368 by negative 2. Kaya ang sagot ay positive 2,184. So the sum of the first 6 terms of the sequence 6, 18, 54, 162, and so on is 2,184. Para sa example number 11, what is the sum of the first 7 terms of 64, 32, 16, and so on? Para sa solution natin, ang value ni n ay 7. Ito yun. At yung first term natin, A sub 1 ay 64. Ang A sub 2 natin ay 32, second term. So, isasolve na natin yan ang value ni R, yung common ratio natin. That is A sub 2 divided by A sub 1 equals, ang A sub 2 natin ay 32. At yung A sub 1 natin ay 64. So, 32 over 64. So, dito, ang greatest common factor ng 32 at 64 ay 32. So, 32 divided by 32 is equal to 1. At yung 64 divided by 32 is equal to 2. Kaya ang common ratio natin sa example number 11 ay 1/2. Okay? And then we have S sub n equals A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over 1 minus r. Papalitan natin yung n ng 7.
Yung a sub 1, papalitan natin ng 64 at yung r ay papalitan natin ng 1/2. Kaya yung equation ay magiging s sub 7 is equal to 64 times the quantity of 1 minus 1/2 raised to 7 all over 1 minus 1/2. And then simplify natin. So yung 1/2 raised to 7 ay the same lang sa 1 raised to 7 over 2 raised to 7. And then yung 1 minus 1/2 dito ay 1/2. 1 minus 1/2 equals 1/2. And then, yung 1 raised to 7 ay equal sa 1. And yung 2 raised to 7 is equal to 128. So, 1/2 raised to 7 is equal to 1 over 128. Susunod ay, isa-subtract natin yung 1 over 128 sa 1. Kaya magkakaroon tayo ng 128 minus 1 all over 128. So, dito, ang LCD ay 128. So, 128, ang denominator ng 1 ay 1, divided by 1, times 1 is 128. 128 divided by 128 is 1, times 1 is equal to 1. And then, yung 64, kokopyahin lang natin. At yung denominator dito, kukunin natin yung reciprocal niya. Ang reciprocal ng 1/2 ay 2 over 1. Pagkatapos ay magpuproceed tayo sa multiplication. So, 64 times 2 is equal to 128. At yung 128 minus 1 equals 127. Kokopyahin lang natin yung 128. And then, makikita nyo pareho, di ba, na 128. So, pwede na natin silang i-cancel. Kaya, ang sagot natin sa example number 11 ay 127. The sum of the first 7 terms of 64, 32, 16 is 127. Susunod nating i-discuss ay geometric series for infinite terms. At ang formula ay sum to infinity is equal to a sub 1 all over 1 minus r, wherein r is greater than 0 but less than 1. So, dito, magagamit lang natin ang formula na to kapag ang value ni r ay mas mataas sa 0 pero mababa sa 1. Yun ang condition para magamit ang formula na to. Kailangan ang value ni r ay mas mataas sa 0 pero mababa sa 1. Para sa example number 12, what is the sum to infinity of the geometric sequence 128, 64, 32, and so on? So, yung a sub 1 natin ay 128. Ang first term natin ay 128. Ang a sub 2 ay 64. At ang pinapahanap sa atin ay sum to infinity. So, susunod ay hahanapin natin yung value ni r, yung common ratio. A sub 2 divided by a sub 1. Ang a sub 2 natin ay 64. Ang a sub 1 natin ay 128. Kaya, ang common ratio ay 1/2. 64 divided by 64 is 1. 128 divided by 64 is 2. So, the common ratio is 1/2. So, since ang pinapahanap sa atin ay sum to infinity, kaya ang formula na gagamitin natin ay s sub infinity is equal to a sub 1 all over 1 minus r. Yung a sub 1, papalitan natin ng 128 at yung r ay papalitan natin ng 1/2. So, yung equation ay magiging sum to infinity is equal to 128 all over 1 minus 1/2. Yung 128, yun yung value ni a sub 1. At yung 1/2 dito, yun yung value ni r. Susunod ay isi-simplify natin yung denominator. So, 1 minus 1/2 is equal to 1/2. Kaya meron tayong ganito, 128 over 1/2.
Isi-simplify natin yan. So, magkakaroon tayo ng 128. Ang reciprocal ng 1/2 ay 2/1. Kapag ang denominator natin ay fraction, kailangan natin kunin yung reciprocal niya. And then, proceed to multiplication. So, ang reciprocal ng 1/2 ay 2/1 or 2. And then, i-multiply lang natin. 128 times 2 is 256. So, the sum to infinity of the given geometric sequence in example number 12 is 256. Para sa example number 13, what is the sum to infinity of the geometric sequence 2/3, 1/2, 3/8, and so on? So, una, ang first term natin ay 2/3. Ang second term natin ay 1/2. So, ang common ratio ay r equals a sub 2 divided by a sub 1 equals. Ang a sub 2 natin ay 1/2 divided by a sub 1 natin ay 2/3. And then, isi-simplify natin to. So, magkakaroon tayo ng 1/2. Yun yung numerator, 1/2. And then, yung denominator ay fraction. Kaya, kukunin natin yung reciprocal niya. At yun ay 3/2. And then, proceed to multiplication. So, 3 times 1 or 1 times 3 is equal to 3. And 2 times 2 is equal to 4. Kaya, ang common ratio natin sa example number 13 ay 3/4. And then, pinapahanap sa atin ang sum to infinity. Kaya, ang formula na gagamitin natin ay S sub infinity is equal to a sub 1 all over 1 minus r. So, yung a sub 1 ay 2/3 all over 1 minus ang r natin ay 3/4. Susunod ay isi-simplify natin yung denominator. So, 1 minus 3/4 equals 1/4. So, 2/3 over 1/4. And then, simplify. Kokopyahin lang natin yung numerator na 2/3. And then, yung denominator ay fraction. So, kukunin natin yung reciprocal niya. Ang reciprocal ng 1/4 ay 4/1. And then, mag-proceed tayo sa multiplication. Kaya, 2 times 4 equals 8. And 3 times 1 equals 3. So, the sum to infinity of the geometric sequence 2/3, 1/2, 3/8 is 8/3. Para sa example number 14, what is the sum to infinity of the geometric sequence 81, 27, 9, and so on? So, ang first term natin ay 81. A sub 1 is 81. A sub 2 is 27. Yun ang second term. At ang common ratio, r, is equal to a sub 2 divided by a sub 1 equals a sub 2 natin ay 27 and yung a sub 1 natin ay 81. And then, simplify. 27 divided by 27 equals 1 and 81 divided by 27 is 3. So, ang common ratio sa example number 14 ay 1/3. And then, ang formula ay S sub infinity is equal to a sub 1 all over 1 minus r kasi pinapahanap sa atin yung sum to infinity. So, yung a sub 1 ay 81 at yung r ay 1/3. So, magsa-substitute lang tayo. Sum to infinity is equal to 81 all over 1 minus 1/3. And 1 minus 1/3 is equal to 2/3. So, 81 over 2/3 fraction yung nasa denominator. Kaya, kukunin natin yung reciprocal niya. Magkakaroon tayo ng 3/2. Pagkatapos ay isi-simplify natin. We're going to multiply 81 times 3 equals 243 over 2. So, the sum to infinity of the geometric sequence 81, 27, 9, and so on is 243 over 2. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.